Stand up for Jesus, his shoulders of the cross. Lift high his royal banner, it must not suffer long. From victory unto victory, his army shall lead. Till every foe is banished, and Christ is Lord indeed. Stand up for Jesus, the trumpet call obey. For to the mighty conflict, in this his glorious day. They that are men now serving against unnumbered foes. Let courage rise with danger, that strength to strength of all. Stand up for Jesus, the strife will not be long. This day the noise of battle, the next the victor's song. To him that overcometh, a crown of life shall be. He with the King of glory shall reign eternally. Okay, manatili po tayo nakatayo. May I request Brother Sai para po sa ating opening prayer ulit. Tayo bukod panalangin. Pagkatin Lord, uli kami nagpapasalamat at pinigil ng kapatawaran sa aming mga pagpasan mo sa isang salita sa buwan. Lord, salamat po muli sa umalang ito na kami ay mayroon na naman bago na kasulong. Naway ito matasahan po sa isipan na nandun na po kayo na kayo na po ba na mag-examine, kayo na po ba magbigay ng ating needs sa mga kamay po ng mga kapitid Lord, patuloy niyo po silang pagpalain kaya natin pagproteksyon. Huwag niyo po silang pagpapayan. Lord, tuloy na rin po sa mga kapitid Lord. Patuloy niyo po silang papayan. Protektahan sa siluhan. Upang sila may maharap pa rin nila ng maayos pagsunod sa buhay. At muli kayo na kung bahala sa araw na ito at yun po ang pagdalahan sa mga maraming. Amen. Okay. Sige. Diniretso na niya po yung pagbibigay. Sige. Okay, sige. Sige, habang nag-announce, nandyan po yung ating sobre. I-direct nyo na po. Sige, pag sabigay mo, balik ka sa umpisa ulit dito. Okay, so ngayon po ay November, malapit-lapit na ang December. So sana magkaroon tayo ng fellowship ngayong December. Ano po, bago matapos ang taong 2025. Medyo matagal pa naman, ilang linggo pa, isang buwan pa. At paghandaan po natin, anong gusto nyo ba? Dito na lang o sa dating lugar? Sa dating lugar? O dito? Nasaan?
Out of town, Pag ibang lugar naman tayo, kaya lang, ang problema sa pamasahe. Sasakyan. Sa Oo, ang problema natin, sasakyan. dagat naman. Dagat naman. Sa Didisit. Sira lang Tama ako ka. Ang problema, isang tricycle lang ang hawak natin. Kolong-kolong sa May isang kulong-kulong sila dandan. Yung kay... Kung kasama sana natin si Au dyan, Oh, yun. isang tricycle din yun. At sige, pagplanuhan natin ng maayos. Bili na lang utas. O, dyan tayo sa ano. Dyan tayo sa Lakwa. Hindi. Banana. Banawag, Ay, sir. Hot Spring. Mhm. Lagi man po. Isa na lang. Ha? Lapit lang. Mabait balik-balik. Dalawa lang ang mangyayari. Kung gusto mo na hindi ka maggasolina, maglakad dito sa may... Ay, grabe naman yung life. Hindi, malapit lang yun. Bakit pag ikaw lang mag-isa, boring. Pero mga young people lang yun, ha? Kitkitak ni Antingan. Siya, ang ngiwi-ngiwi. Ang ngiwi-ngiwi. At wala tayong choice. Itong pinakamalapit sa atin. Pero kung may sasakyan na masipag magsundo, Lapit lang. saan? Liman Putso. Pwede rin ano, mag-sunrise tayo sa Baler. Baler. Sa ba? Kaya sa DGC. Pwede rin Pwede rin. Maganda yun. sunrise. Pwede. Pepsi, Pamaga. Oh, yeah. Para maiba naman. Sakto na lang yan. Kasi after natin mag-sunrise, doon tayo kumain sa Jollibee. You know, Ayun, Si Jollibee, dasal. dala na tayo ng kape, tinapay sa sunrise. Tapos yung early dinner, ay early breakfast natin, or breakfast, Jollibee. ano? Mag-sunrise. Anong mas Baler. Baler. Walang snow. Ano mas malapit? Baler, Lipit. Parehas. Parehas yun. Ang maganda lang sa Lipit, kayo-kayo lang. Parang tayo-tayo lang kasi hindi naman sikat ang Lipit eh. Hindi tulad siya na ano, hindi siya tulad ng Baler na madami pa rin. Saka nasubukan namin mag-sunrise sa Lipit. Mas maganda sa Lipit talaga sunrise. Kasi nakatatlong beses ata kami nila Sheila noon gamit yung single. Kaso medyo malayo nga lang. Sige. Plano pa lang yan. Marami pang mangyayari. Oo, pero pag wala tayong sasakyan, ang bagsak natin, tatamon din. Anong week May lang mga sa open pa ba December? sa Lipid? Anong week sa December? Open na naman. Basta Saturday, walang pasok. Mga 23 ata nga lang po eh. Ang 23 is Saturday. Pwede siyang 20 ng December or pwede siyang 27. Para pag 20 Sabado. Pag 27 Sabado din. Mas maganda yung 20. 27 man, nakabakasyon yung 20. Third week. Hindi na po magbabakasyon to. Ay, di na kayo papakasyon. Oo, kasi wala na silang babakasyonan sa bungabong. Ay, hindi na dito. Hindi, wala na po yung magulang yan nandun sa ibang bansa.
Dati kasi, nung nandun yung tatay niya, yun di ba, yun ang pinupunta niya doon? O ngayon, wala na. Sa tatay niya, ano di ba, Mansa? O, pati yung nanay niya. Eh, kaya wala na sila pupuntan sa bungabong. Saturday, Sabado. Maliban lang kapag sabi nung lula na mag, ano sila. Okay, so salamat po sa Panginoon. Tayo po ay mag-aaral na po ng salita ng Diyos. Tulad ng sinabi ko, wala tayong ka-practice-practice, wala tayong choir. Pero next Saturday, sana maituloy na po natin yung choir po natin. Hoping and praying na si Sakura ay makasama. Maganda yung boses ni Jalen eh. Kaya dapat kailangan din ng backup. Okay, so pag-pray po natin na na makasama kayo. Okay, so tayo po ay tumayong lahat. Buksan po natin sa Psalms 111 verse 2. Psalms 111 verse 2. Psalms 111 verse 2. Verse 2. Okay, so sabay-sabay po natin basahin. Ready now. Read. The works of the Lord are great, sought out of all them that have pleasure therein. So the works of the Lord are great. Ano po? Ang gawa ng Diyos ay dakila. Yan po yung ating pag-aaralan ngayon. Tayo po ay manalangin. Let's pray. Father, salamat po Ama sa umaga pong ito. Salamat po sa kalakasan, sa buhay, at maging sa biyaya, Panginoon, na kahit maulan po ang panahon, ay nandito po ang iyong mga anak, mga lingkod, Panginoon, para po makapag-aral ng iyong salita. Wala man pong ibang mga kapatiran, Panginoon, dahil sa kanya-kanya po nilang mga gawain. We pray for them na sa mga susunod ay makasama at makapiling po namin sila. Bless niyo po ang mensahe. Dalangin ko po na gamitin niyo po ang iyong lingkod bilang iyong tagapagsalita. Ito po ang aming samod dalangin. In Jesus Christ name we pray. Amen. Okay, tayo po ay pwede na po kayo maupo. The work of the Lord are great. Ano po? Ang trabaho o ang gawa ng Diyos, masasabi po nating dakila sapagkat nung nilalang ng Diyos ang mundo, masasabi po natin na maganda at maayos. Ano po? So, the works of the Lord. Ano po? Napaka-importante na makita po natin na dito sa trabaho ng Panginoon ay perpekto. Ano po? Na lahat ng ginawa ng Diyos sa buhay po natin or dito sa mundong ito ay wala pong makikitaan ng kapintasan. Hindi po natin masasabi na ang gawa ng Diyos dito sa mundong ito ay hindi maganda. Sapagkat nung ginawa ng Diyos ang buong mundo at kasama po tayo, talagang pulido, maayos, natural na pagkakagawa. At makikitaan po natin na kahit hindi po na ituturo ang salita ng Diyos, ay talagang mapapatunayan po natin na meron talagang lumikha. Sapagkat sa panahon po natin ngayon, marami pa rin mga tao na hindi naniniwala kung meron ba talagang Diyos. But listen, na yung mga gawa, yung gawa ng Diyos, mapapatunayan po niyan na meron talagang lumikha. At maging ikaw, nasa buhay po natin, doon sa pagkakagawa ng Diyos sa iyo, sa perpektong pagkakagawa ng Diyos sa iyo. At anong sabi niya sa verse 5? He that hath given meat unto them that fear Him, He will never be mindful of His covenant. Ano po? The works of His hand are variety and judgment of all His commandments are sure. And they stand fast forever and ever in done in truth and uprightness. Kaya makikita po natin. So number 1, mapapatunayan po natin ng Diyos ay dakila sa kanyang mga gawa dahil po sa kanyang creation. His creation. The works of the Lord are great. Amen?
Genesis chapter 1 verse 1, God created the heaven and the earth. Na kung ano yung forma ng mundo noon, ay talagang hinihiwalay niya at inayos niya. Kaya nga po doon po sa Genesis chapter 1, nandun po yung divided, na po yung dinidivide na po ng Diyos yung mundo. At inaayos niya sa pagkakaayos ng mundo po natin. Kaya kung babalikan po natin ng Genesis, wala namang korte ang mundo eh. Di ba sa science, kung titingnan nyo, doon sa ibang mga planeta, naiiba ang Earth. Kasi talaga makikita mo talaga na ang mundo, yung ating kinabibilangan, talagang buhay. Ano? Nakita ko nga yung ibang, sabi nga ng mga scientists, doon sa ibang planeta, umuulan ng, ang tawag nun? Maliban sa asido, diamante. Oh, kaya kung gusto mong pumunta doon para makasalok ka ng diamante, baka mahirap nun, di pa tayo nakakarating, patay na tayo. Doon na tayo tatanda sa paglalakbay. Grabe ano, pero tingnan mo ano, ang mundo, ito ay makikita mo doon sa 12, ilan pang mundo na, Siyam, na mundo po na tinuturo po ng science, tanging ang mundo ang pinakabuhay na mundo. At doon pa lang, God created the heaven and the earth. Pati ang langit, nilikha ng Diyos. Ilan bang langit meron tayo? 3, di ba? Yung langit na yan, then yung sky, solar system, and then yung langit na pupuntahan po natin balang araw. They declared the glory and hard work of God. Ano po? Doon po sa Psalms 19 verse 1 and 2, the heavens declare the glory of God. And the firmament showeth His handiwork. Yung kanyang pagkakagawa, yung kamay ng Diyos. Talagang makapangyarihan ng Diyos. Anong sabi niya? Let there be light, and there was light, sabi niya. Sa isang command lang ng Panginoon, nagawa na ang mundo. At anong sabi niya doon sa yung isang araw natin, ilan ang katumbas niya? 1,000 taon. Eh kung titignan po natin, ang panahon po natin ngayon, parang maiksi lang yun eh. Pero ginawa yun ng Panginoon in one word. There was light, sabi niya. At ano sabi niya? Day unto the uttered speech, and night unto night showeth knowledge. Ang araw ay nagbabadya ng pananalita. At sa gabi ay nagpapakilala ng kaalaman. Sa Romans chapter 1 verse 2, for the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood, sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita buhat panang lalangin ang sanlibutan ay nakikitang maliwanag. Ano ba yung mga bagay na nilikha ng Diyos na hindi natin nakikita? Hangin. Pero nararamdaman natin. Nakakahinga tayo. Kaya kung walang hangin, wala din, di ba? Kaya nga, salamat sa Panginoon. Alam nyo sa ospital, pag nahirapan kang huminga, kailangan mo ng oxygen. Pag naubos yung oxygen, ano mangyayari? I-refill ulit, pero babayaran mo yun. Pero tignan mo ang Diyos napakabuti sa atin. Na sa araw-araw na tayo po ay nabubuhay, malaya tayong makahinga. Amen po ba? Malaya po tayo na gawin kung ano yung gusto natin. Kaya salamat sa Panginoon na hindi tayo nagbabayad ng tax sa hangin. Eh kung may tax yung hangin, edi wala na. Kada oras, piso. Sabihin mo na lang, kada oras, piso.
Sa isang araw, 24. Pero salamat sa Panginoon, yung creation ng Diyos, napapakinabangan po natin. David completing their beauty in intelligent design. Ano? Nakita mo natin doon. When I consider thy heaven, the works of thy fingers, the moon and the stars, which thou hast obtained. Yung ang tawag dito, buwan at ang mga bituin ay iyong inayos. Kaya kung titignan po natin, maganda yung kaya nga, pag umaga, pag hindi naman bumabagyo, maganda yung sikat ng araw. Ngayon yung sunrise, pag pupunta ka doon sa dagat, tapos manunod ka nung paglabas nung araw, na maganda eh. Kahit nga sa paglubog eh. Tapos paggabi, tatanawin mo yung mga bituin, tapos merong tawag nun, moon, doon mo mapifeel na yung gawa ng Diyos, napakabuti. Ano? Eh, paano yung bagyo? Paano yung bagyong Juan? Gawa din ba ng Panginoon yun? Lahat ng bagay na pwedeng mangyari sa mundo natin, yung bagyo, gawa din ng Panginoon yan eh. Ano? Ano pa? Yun nga lang, bakit apektado ang tao? Kasi minsan gawa din naman ng tao. Kaya tignan mo, yung bundok, anong ginagawa ng tao? Sinisira. Nagijagmimina. Di ba yung mga nagmimina? Ano nangyari sa mundo, sa bundok pag umulan? Baha, bababa sa bahay, matatabunan yung bahay, mamamatay. Sinong sisisihin? Yung pagmimina. Pero sinong may gawa? Tao din. Yung bagyong dumaan na Juan, salamat sa Panginoon, ano? Hindi tayo nabagyo. Bakang iba sa atin, sino nagpasalamat sa atin kay Sierra Madre? Salamat kay Sierra Madre. Niligtas tayo ng Panginoon ay ng Sierra Madre. Hindi. Alam nyo kung bakit? Bago tumama ang Sierra Madre, saan mo natatama? Dito muna. Sa Aurora. Magpayuhin mo na ito bago siya. Babawyuhin muna ang Aurora Province bago tumama sa... Kaya tingnan mo sa mapa. Palakihin mo yung mapa. Nueva Ecija ang sipa. Kasi dyan sa ano ng Sierra. Bago tumama sa bundok, nandito tayo sa gilid ng... Sierra Madre. Oo, sa paanan, sa dagat. Eh kung ganun yung bagyo, yun ang realidad. Hindi Sierra Madre, kundi ang Panginoon. But listen, pero masasabi pa rin naman natin na gawa ng Diyos yung Sierra Madre para maproteksyonan tayo. Pero hindi pwede, hindi ibig sabihin na yung credit mapupunta doon kasi Diyos pa rin ang gumawa. Amen po ba? Kaya salamat sa Panginoon na tayo po ay iniingatan ng Diyos. So number 1, His creation. Number 2, His words. Ano po? Bakit ang salita ng Panginoon ang takila? David praised the value of God's word. Pinuri ni David ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Ano sabi niya doon sa Psalms 19 verse 7 to 11? The law of the Lord is perfect. Tanging ang aklat ng Diyos ang pinaka-perpektong aklat para po sa atin. Bumili ka ng bagong aklat na mahalaga, after ilang taon yan, maluluma yan. Mapapalitan ulit ng bago. Tingnan nyo sa school, young people, pabago-bago yung curriculum, yung mga books. Noon, iba yung mga subject noon, iba ngayon eh. May sibika at kultura pa ba ngayon? Wala na, di ba? MSEP. Napalitan ng MAPE. Di ba? Oh, values. Nawala na rin. Tapos, ano na yung mga nabago ngayon? Nung nagdagdag ng K-12, may mga bagong aklas na naman. Tapos, nadagdagan na tapos bago-bago. Ganun po ang aklat dito.
Maganda po yan. Magaganda po yung mga aklat na yan. Pero tandaan nyo, tanging ang aklat na ito, ang salita ng Diyos, ang kailanman hindi po nababago. Amen po ba? Sapagkat ito po ay salita ng Panginoon. Ano sabi ng Bible? Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Gusto mong maging maayos yung buhay mo, wala kang ibang susundin, kundi ang salita ng Panginoon. Sapagkat para sa iba, okay, mahalaga sa kanila yung aklat kung paano maging successful sa buhay. Maganda sa kanila yung ibang aklat kung paano magkaroon ng maayos na pamilya. Pero nandito na po lahat eh. Mga supporting books na lang po yan. Pero kung ikaw ay isang mananampalataya, ang magiging basihan ng buhay mo, walang iba kundi ang salita ng Panginoon. The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure. Amen? Dito natin malalaman ang ating Panginoon. O yung dumi ng chinelas. Making wise the simple. Magiging wise tayo pag sinunod natin ang salita ng Panginoon. Amen po ba? Maliban sa tatalino ka na dito dahil nag-aaral ka, magiging wise ka pa dahil idinadagdag mo ang salita ng Panginoon. Yes. Magandang maging matalino dito sa mundong ito, lalo na sa mga pinag-aaralan po natin. Kaya nga tayo nag-aaral, may mga teacher tayo. Yes, pero samahan mo ng Word of God. Amen? Gawin mong priority at maging pundasyon mo ang salita ng Diyos. Pero kung libro lang dito sa mundong ito, kahit ikaw ang pinakamatalinong tao, kung wala ang Bible sa mata ng Diyos, ano? Ikaw ay mangmang. Ano pa? The Word of God. Even more so now that we have the living, giving Word of Jesus. Lalo pa ngayon na mayroon tayong mga salita na nagbibigay buhay ni Jesus. Buhay ang salita ng Diyos. Amen? Pwedeng ang Bibliang ito, pwedeng ang papel, pwedeng mapunit at masira. Pero ang salita ng Diyos na nakasulat dito kailanman, hindi po yan masisira. At laging buhay ang salita ng Diyos sa buhay po natin. John 6:63, it is the Spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Ano sabi niya? 1 Peter chapter 2 verse 23, who when he was reviled not again, when he suffered, he threatened not, but committed himself to him that judgeth righteously, who his own self bare, sabi niya, na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy. Walain mo yun, yung cross. Ibabaw ng kahoy. Ang ibig sabihin, mababa yung tingin niya doon. Upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katwiran, na dahil sa kanyang mga sugat at ay nangasigaling kayo, sapagkat kayo'y gawa ng mga tupang mga ligaw, datapwat kayo ay nangabalik kayo sa pastor at obispo or bishop ng inyong mga kaluluwa. So, yun ano? Like the truly blessed man. Ano sabi po ng Bible? Blessed is the man that walketh not into the counsel of the ungodly. Tinuturo po ng Bible yan. Ano, na huwag tayong mapalad o masaya ang isang Kristiyano na ano, hindi lumalakad sa payo ng mga hindi ligtas.
Kaya nga, young people, kung meron kang problema, Christians, ang pinakamagandang lapitan pag humihingi ng payo, ang pastor. Pero kung magpapayo, hihingi ka lang ng payo sa hindi mananampalataya, wala din. Ang pinakamagandang hingian ng payo, yung kapwa mo, Kristiyano. Amen po ba? Kasi pag kapwa Kristiyano yan, hindi ka papayuhan yan ng hindi maganda. Lahat ng ipapayo sa'yo may ibabatong salita ng Diyos yan. Pero kung ibang barkada yan na hindi ligtas, ang payo nila sa'yo, gawin mo ito, gawin mo yan. Okay lang yan, mag-rebuildi ka minsan sa magulang para matuto sila. Tama ba yun? Sabi ng barkada mo, okay lang yan. Para maramdaman din naman nila na may halaga ka. Minsan ganun yung payo ng barkada eh. Kaya pag minsan hindi na umuwi ng bahay. Pinag-aalala yung magulang. Sabi ko talaga, hindi. Blessed is the man that walketh not, hindi lumalakad sa payo ng mga masama, at hindi tumatayo sa mga makasalanan. Yes, lahat tayo nagkakasala. Amen po ba? Lahat tayo galing sa kasalanan. Pero ang nais ng Diyos, unti-unti kang lalayo sa mga gawa ng kasalanan. Hindi naman biglaan. Ano yun? Lulipap mo, tapos biglang, amin na yan, huwag ka na maglulipap. Iiyak ka. Ano po? Pero pag tayo lumalago, unti-unti, na lumalago sa Panginoon, maging ikaw mismo, marirealize mo yan na, oops, wait lang, ba't parang nabubuhay ako sa dati? Kasi I believe na ang isang Kristiyano, pag nasa Panginoon, babaguhin ng buhay niya yung pagiging isang Kristiyano niya. Hindi kita kayang baguhin, pero ang Diyos, kaya kang baguhin. At maging ang sarili mo, kaya mong baguhin. Amen po ba? Through His Word. Ano po? Ano pa? But His delight is in the law of the Lord. Ang kasiyahan mo, ang salita ng Diyos. Kaya nga ang magpapasaya sa'yo, walang iba kundi ang Panginoon. Amen po ba? Hindi material na mga bagay. Kasi kung material na mga bagay ang magpapasaya sa'yo, temporary lang yan. Pero ang Bible, yes, cellphone nga, pag bago pa lang, masaya ka eh. Pero pag meron na naman mas bago ulit dyan, malulungkot ka na naman. Kaya dapat tayo, matuto tayo na ma-appreciate, makuha ang kasiyahan natin sa Panginoon. Amen po ba? May pera ka, okay lang maging masaya sa pera. Pero wag dyan lagi. Kinsinas katapusan, mawawala lang din yan eh. Bakit? Pambabayad mo utang, pambili ng gastusin, wala din yan. Pero kung ang kasiyahan mo, ang salita ng Diyos, laging ang Diyos ang magpapasaya sa iyo. Amen po ba? Reading that which provide comfort, hope, and guidance. Amen? Ito ang magbibigay ng comfort sa iyo. Oh, naalala ko tuloy si Auntie Florence, ano? Pag hindi yan Kristiyano, pwedeng hanggang ngayon, andyan pa rin yung sakit kasi alam naman natin, nawala yung anak. Pero kung hindi Kristiyano, pwedeng hanggang ngayon, nandun lang, nakakulong sa kwarto, umiiyak. Yung ibang mga tao, sabi niya nga, gusto ko nang mawala sa mundong ito, gusto ko nang mawala, gusto ko nang sumunod. Kung parang yung palabas, ano? Natawa ko dun sa joke na yun eh. Nung namatay yung kaibigan, umiiyak. Iyak ng iyak hanggang doon sa may libingan.
Eh yung mga tao naiinis na at ayaw tumila ng iyak. At sabi niya, gusto ko lang sumunod sa'yo. Tapos nung may gumanon, naipisok, nagalit. Sino nagtulak sa akin? Kunyari pang umiiyak, yung pala, palabas lang, ano. Pero salamat sa Panginoon. Kaya sabi ko, nung pagkalibing, nung anak ni Ante, sumunod yung anak ni Sister Gisa, yung tatay niya namatay din. 45 years old. Nung kinamatay, stroke. Nasa simbahan sila. Habang kumakain ng tanghali, naramdam niya na parang namamanhid yung kamay. Pagkakain, naglakad, pumunta sa duyan. Ni maya-maya, biglang nabaliktad. Natumba. 2 weeks ata.